Hello po, magtatapon po tayo ng basura. Ito po, lalakarin po natin. Tatapon po tayo. Doon po yung ano. Tapos doon po may mga nagpapatayo po ng mall dyan sa ano namin, no? Para pag malapit na lang po yung ano, shopping mall sa amin dito. Yan po yung ano, harap po ng bahay namin. Pinapatayo, baka po 1 year tapos na po yan at may mga kapitbahay na po kami. Tatapon po tayo ng basura. Gabi na, hindi pa po ako nakakapagsuklay, napatulog ko na po yung alaga ko. Yan po ang buhay ng isang OFW. May anong oras na po rito, may gitna pong alas 8 ng gabi. Pag akyat ko pa po sa kwarto ko niyan, magpaplantya pa po ako. Minsan nakakasingit po, nagbablog-vlog. Gaya po nito, nagtatapon na po ng basura. Alam niyo po ba napakahirap ng buhay po rito sa abroad. Mahirap din po ang buhay sa Pilipinas. Kaya po minsan, alam niyo po ba, minsan po ako po hindi ko pa man po sinasahod madalas po may naghihintay na po ng mga tao na nanghihiram po sa akin. Kaya po yung mga sahod ko wala rin po. Minsan dito po gumagawa, kaya po ako dumidiskarte, gumagawa-gawa po ng paraan. Minsan nagpapa 5-6 po ako rito. Makatubo lang po't konting kita. Kaya po yun ang nagsosobra ako sa ano, para sa pamilya ko, para sa mga emergency na gastusin. Sa totoo lamang po din ako rin po ay nahihirapan dito. Minsan po ako po ay nahihiya pag alam po ng iba na nasa abroad ako at pag po may lumapit sa akin at ako po ay hiyang-hiya pag po ako ay walang mapahiram po. Kaya nga po minsan po nahihiya po ako at hindi ko malaman kung paano ko po solusyonan ng problema po ng iba. Lalo na po sa totoo lamang po, hindi pa po nasasahod ay may nakaabang na po nanghihiram. Kaya po minsan para akong nananalangin na lang po ako sa Panginoon na sana kung ako ay pagbigyan ni Lolo Meta, makatulong po ako sa mga nangangailangan din po ng konting tulong. Kaya po minsan dito po sa abroad napakahirap po ng buhay. Kung hindi ka madiskarte din po dito sapat-sapat lang po, sakto lang po sa pamilya sa Pilipinas ang mga sinesweldo din po namin dito. Kaya po ako lahat po ginagawa ko para lang po yung iba pong pangangailangan ko at matustusan ko po. Minsan po marami pong humingi sa atin ng tulong na kamag-anak po ng asawa mo, kaya mga kamag-anak ko po na ako po ay nahihiya minsan na akala nila naka-abroad ako at mapera po ako. Kaya po minsan minsan ako po ay hiyang-hiya, minsan po sabay-sabay. At minsan po pag po nalapitan ka ako po ay para po nadudurog ang puso ko po pag hindi ko nasolusyonan ng kanilang problema. Kaya po sabi ko pag di ka madiskarte dito sa abroad, wala rin po. Sabi ko nga po hindi ko pa nasweldo yan, may naghihintay na nanghihiram. Hindi ko pa po nasweldo ang pinagpaguran ko, may naghihintay na po na manghiram. Alam ko po, naintindihan ko po ang buhay sa Pilipinas. Kaya lang po minsan, hindi ko po ba alam. Maano po talaga ako sandali po talaga ako pag ako'y nalapitan ng ibang tao. Madali lang po para pong madaling madurog po ang puso ko. Kaya po matapang lang pong tignan ng pagmumukha ko. Kaya minsan po malambot din po yan. Kaya po sana po sa atin sa Pilipinas, lalo na't bagyo ngayon, ingat-ingat na lang po tayo. Kayo pong may mga kamag-anak sa abroad, huwag po tayong hingi ng pera. Kasi po mahirap din po ang buhay dito sa ibang bansa kung ano po mga ginagawa namin. Ako po ang laki na po ng sahod ko. Minsan po dumidiskarte pa po ako ng pansarili kong sideline. Kaya po hindi ko po alam pag ako po dinalapitan ng iba. Pag di ko po yan napagbigyan at
pag hindi po napagbigyan at napahiya ko po para po akong nakukonsensya. Minsan po sabay-sabay po sila kaya po tayo pong nasa Pilipinas, mahirap po din ang mag-abroad, mahirap po ang nasa Pilipinas, mahirap din po ang nasa abroad. Hindi niyo po alam kung ano pong diskarte mga ginagawa namin dito para po madagdagan ng konting kita namin dito. Kaya po sana mahalin po natin at pahalagaan po natin ang mga perang pinagpapaguran ng mga pamilya natin sa ibang bansa. Kaya po sa inyo po nasa Pilipinas, sana po mahalin po natin ang mga pamilya po natin sa abroad. Yan lang po ang masasabi ko sa inyo at ako po'y nakakaranas din po ng hirap dito. Akala nyo lang po at madali ang trabaho namin dito. Kaya po paalam po sa inyo at magandang araw po sa inyo. Alam ko po sa Pilipinas ay tulog na po kayong lahat dyan. Hello po sa mga sa mga followers ko po na hindi ko po napagbibigyan po at pasensya na po kayong lahat at sabay-sabay po talaga. Ako po hindi ko po masabi, hindi ko rin po may sa inyong messenger ko kung alam niyo lang po. Minsan po mga nagme-message sa akin, hindi ko na rin po nababasa sa dami po, natatabunan po. Mula po nung mag-umpisa ako sa ganitong mula po nung mag-umpisa po ako kay Lolo Meta na ang messenger ko po punong-puno po yan ng message at natatabunan na po. Kaya po sa inyo po lahat, ingat po kayo lagi dyan, lalo na po sa mga nakarang araw, sa mga bagyo. Ingat po kayo lagi dyan. At God bless po sa inyo lahat. Mahalin po natin ang mga pamilya po natin sa ibang bansa na nagtatrabaho at nagsasakripisyo para sa inyo. Good luck po and God bless po sa inyo lahat.